Meron na naman po tayong isang mainit na balita na yumanig dito sa mundo ng crypto at politika ng Amerika. Si Pangulong Donald Trump, yan, or US President, ay posibleng ay muli po siyang nanawagan para sa pagbibitiw ni Ginoong Jerome Powell. Siya naman po ang kasalukuyang chairman ng Federal Reserve o mas kilala bilang Fed. Ayon po kay Pangulong Trump, mali daw ang mga desisyong ginagawa ni Ginoong Powell, lalo na sa usapin ng interest rates. At ito raw ay sumisira sa kanilang ekonomiya o ekonomiya ng kanilang bansa. Pero ano nga ba ang punot dulo ng isyong ito? At higit po sa lahat, paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Kaya ayan po yung banggaan ng dalawang mga bigating politiko sa bansang Amerika. Yung nandito sa ating bandang kaliwa ay syempre yan po si Pangulong Donald Trump. At ang chairman naman po ng Fed na si Ginoong Jerome Powell ay siya naman po yung nandito sa ating bandang kanan. Yan, simulan po natin sa kung bakit gusto ni Pangulong Donald Trump na bumaba sa pwesto itong si Ginoong Jerome Powell. Unang-una ay gusto talaga ni Pangulong Donald Trump na bumaba na sa pwesto itong si Ginoong Jerome Powell dahil sa matigas nitong paninindigan na huwag pong basta-basta magbaba ng interest rates. Para po kay Pangulong Trump, ang mataas na interest rates ay nagdudulot ng pagtaas ng bayarin sa utang ng gobyerno ng Amerika at nagpapabagal naman sa ekonomiya. Gusto ni Pangulong Trump na bumaba ito sa halos 1% para raw maging abot kaya ang debt servicing at mas mapalakas ang consumer at government spending. Ang problema, si Ginoong Jerome Powell ay hindi agad-agad bumibigay sa ganitong pressure. Para sa kanya, hindi dapat padalos-dalos ang rate cuts. Dapat itong ibase sa tunay na datos ng ekonomiya tulad po ng inflation at kalagayan ng labor market. Ayon sa kanya, kahit may banta ng recession, nananatiling matatag ang employment rate at hindi pa tamang panahon para magbaba ng rate ng walang sapat na basihan. Ano naman po ang pananaw ni Pangulong Trump sa mga desisyong ginawa o ginagawa ni Ginoong Powell? Ayan, sa mga pananalita ni Pangulong Trump, kitang-kita ang kanyang pagkadismaya. Tinawag pa nga niya si Ginoong Powell na isang stubborn mule o matigas ang ulo. At idinagdag pa niya si Ginoong Powell daw ay may Trump derangement syndrome. Isang patama na sinasabi ni Pangulong Trump tuwing may taong hindi sumasang-ayon sa kanya. Tinawag pa niya itong yan. Ayan, wag na nating banggitin yung word. Isang malupit po ito na insulto para sa isang opisyal na siya rin naman ang nagtatalaga or nagtalaga noon. Ang ugat po ng galit ni Trump ay ang kagustuhan niyang magkaroon ng mas malawak na government spending programs. Kabilang na po ang panukalang tax cuts. Kung mataas po ang interest rates, mas magiging mahal ang pag-utang ng gobyerno para tustusan ang mga programang ito. Kaya sa kanyang pananaw, si Ginoong Powell ang nagiging hadlang sa paglago ng ekonomiya ng Amerika. Ngayon ay ano naman po ang naging paliwanag ni Ginoong Jerome Powell at ng Federal Reserve? Ayan, para kay Ginoong Jerome Powell, ang Federal Reserve ay hindi dapat po maging sunod-sunuran sa kagustuhan ng mga politiko. Dapat manatili po itong independent at base ang mga desisyon sa datos at hindi po sa pressure mula sa White House. Sa mga nakarang buwan ay sinabi po ng Fed na kahit bumaba na ng kaunti ang inflation, hindi pa ito sapat para magdeklara ng panibagong rate cut. Baka raw kapag nagmadali sila ay lumala pa ulit ang inflation gaya ng nangyari noong mga nakaraang dekada. Ibig pong sabihin, si Ginoong Powell ay nag-iingat na baka sa kagustuhang pasiglahin ang ekonomiya ay lalo lang lumala ang kondisyon nito sa mas matagal na panahon. Sino po ang gusto ni Pangulong Trump na pumalit kay Powell? Ayan, kay Ginoong Powell kung sakaling siya ay matatanggal sa pwesto. Ayon po sa mga ulat,
pinag-iisipan ni Pangulong Trump kung sino ang maaring ipalit kay Ginoong Powell kapag natapos na ang kanyang termino nitong nalalapit na May 2026. Bagamat wala pa siyang binabanggit na tiyak na pangalan, may mga lumulutang tulad po ni Ginoong Kevin Warsh, isa pong dating opisyal ng Fed na mas bukas umano sa mas mababang interest rates. Para kay Pangulong Trump, dapat ang susunod na Fed chairman ay isang tao na mas naka-align sa kanyang economic vision. Mas agresibo sa rate cuts, mas pro-growth, at mas handang gumamit ng monetary tools para pasiglahin ang markets. Kaya kung manalo po si kaya dahil dyan ay mukhang papalitan niya si Ginoong Powell dahil isa po siyang Trump-friendly na ekonomista. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito sa global market at sa crypto market? Ayan, ito po yung sunod na malaking tanong. Paano po makakaapekto sa crypto market at sa mga katulad nating Pinoy na crypto trader at investor ang bangayang ito? Kaya ganito po, tuwing binababa po ng Fed ang interest rates, maraming investors ang naghahanap ng mas mataas na kita. At isa po sa mga alternatibo ay ang crypto, gaya ni na Bitcoin, Ethereum at saka iba pa. Kapag mababa po ang interest rate, bumababa ang kita mula sa mga traditional na investment gaya po ng bonds. Kaya ang crypto na mas mataas ang potential returns, kahit mataas po ang risk, ay mas pinapasok ng mga investor. Kaya kung masunod po ang gusto ni Pangulong Trump na agresibong rate cut, malamang na tumaas po ang presyo ni Bitcoin at ang mga altcoins. Kasi mas maraming pera po ang iikot sa market, mas lalakas ang demand sa mga asset na may mataas na risk at saka reward. Hindi po malayong maulit ang bull run na nangyari noon kapag may mga stimulus o mababang rates. Pero kung magtagumpay naman si Ginoong Powell sa kanyang diskarte, maaaring mas kontrolado ang inflation, ngunit magiging mas mabagal ang paglaki ng crypto market dahil hindi ganun kalaki ang pumapasok na kapital. Sa madaling salita, nakasalalay din sa bangayang ito ang magiging takbo ng crypto market sa mga susunod na taon. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para sa atin bilang mga Pinoy, ang ganitong balita ay hindi lang pang-international. May epekto ito sa ating mga trades at saka investment strategy. Halimbawa, kung makikita natin na bumababa ang interest rate sa Amerika, magandang signal ito na maaring tumaas ang presyo ni Bitcoin. Pwede nating gamitin ito bilang indicator kung kailan papasok or lalabas sa market. Kung tataas po si Bitcoin dahil sa rate cuts, madadamay din ang mga altcoins. Kaya importante sa atin na bantayan hindi lang ang balita tungkol sa crypto mismo, kundi pati mga geopolitical at saka economic issues tulad po ng conflict or bangayan ni na Pangulong Trump at Fed Chairman na si Ginoong Powell. Tandaan, ang galaw po ng presyo ay laging apektado ng mga ganitong klaseng desisyon. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay dapat pong manatiling independent ang Federal Reserve. Oo, naiintindihan natin ang kagustuhan ni Pangulong Trump na pasiglahin ang ekonomiya. Pero kung palaging iimpluwensyahan ng mga politiko ang financial institutions, mawawala po ang balanse ng ekonomiya. Kung makuha po ni Pangulong Trump ang gusto niya, posibleng tumaas ang crypto. Pero baka panandalian lamang ito at magkaroon din ng negative effects sa inflation. Para sa atin na nasa crypto space, importante po na maging mapagmasid, matuto sa macroeconomics at saka wag lamang po tayong umasa sa hype. Dapat po nating alamin kung ano ang mga bagay na kumikilo sa likod ng market at ito ang isa sa pinakamalaking factor or bagay sa ngayon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.